Napatili si Jade na may mga kamay na pumigil sa mga binti niya sa ilalim ng tubig. Naroon sila noon sa swimming pool, nina Aliana at Courtney. Ay, ano ba? Sino ba yan? Piglas niya. Lumitaw ang ulo ni Allison sa tubig. Ali! Nanidilat niyang reaksyon nang makita ang pinsan. Napabungis-ngis si Allison habang hinahaplos ang mukha. Kinurot naman niya ito kaya naman ang dalaga ay napatili. Tatawa-tawang sinubuyan sila ni na Aliana at Courtney ng tubig, kaya nauwi sila sa harutan. Pagdating ni Ali ay napakunot na ito nang maabutan silang nagarambulan sa tubig. Hey, ano nangyayari dito? Ito naman ang sinabuyan ng apat ng tubig. Napahiyaw si Ali na maramdaman nito ang lamig ng tubig sa mukha at braso. Dali-dali nitong hinubad ang suot na roba at tumalon sa pool. Napuno ng masayang tawanan ng clubhouse. Tumigil sila sa paghaharutan ng mapagod. Tatawa-tawang umahon si Jade at naupo sa gilid ng pool. Siya naman pagdating ng maid na may dalang snacks. Nagsiupo sila sa gilid ng pool habang nilalantakan na Marian ng dala ng katulong. Nabanggit ni Ali ang bisitang dumating sa Montana habang patungo ito sa clubhouse. Bisita? Sino? Usisa ni Allison. Kaibigan yata ni Gabriel. Gwapo kaya lang, mukhang suplado. Kibit balikat sa Ali. Gwapo ba talaga? Nangingislap sa interes ang mga matang paniniyak na Aliana. Nakangising pinitik ni Allison ang tenga ng kakambal na ikinapiksin nito. Umiiral na naman ang pagkapalikera mo, mahal kong kapatid. Basta gwapo, namimilog ka agad ang iyong mga mata. Pangaasar pa ni Allison. Inirapan mo na ito ni Aliana bago muling bumaling kay Ali. Mismo, kumpirma ni Ali. Kaya nga lang, iyong parang suplado. Masyadong seryoso eh. Nasaan ba sila, Gabi? Tanong ni Jade. Nakatikwas ng isang sulok ng mga labi. Kakaiba ang ibinabadya ng kislap sa kanyang mga mata. Bakit? Ano naman ang gagawin mo? Nagdududang tanong ni Sage. Umiral ang kanyang kapilihan. Well, gusto ko lang patunayan ang sinasabi ni Lyra. Aniya, habang tumatayo. Leave him to me. Yana, marami ka namang koleksyon kaya ibalato mo na sa akin ang isang ito. Darling, pwede ba? Where are they? Ali. Tumayo na rin si Allison. Sandali, sasama ako. Nagsunuran na rin ang iba. Namataan ni Jade sa tennis court si Gabriel. Kasama ang bisitang sinasabi ni Ali. Tama ang kanyang pinsan. Gwapo nga ang lalaki, kahit sa malayo. Pero lalo siyang napangiti na mapagtantong mas gwapo ang lalaki sa malapitan. Para siyang nakatingin sa darker version ni Ian Veneracion. Pero sa kanyang palagay, ay mas gwapo ito sa nasabing local actor. Mas manly, at mas malakas ang sex appeal. Humakbang siya palapit sa kinaroroonan ng mga ito, habang si Sage naman, at ang triplets, ay nakamasid sa di kalayuan. Inihanda niya ang kanyang pinakamagandang ngiti. Hi, Gabi. Malambing niyang bati sa pinsan, na unang nakapansin sa kanya. O pinsan, ikaw pala. Ano itong napatigil sa aktong pagpalo sa bola? Napatingin ito sa kanyang ayos, at pagkatapos, ay bahagyang kumunot ang noo. May kailangan ka ba? May tawag ka raw sa phone, sabi ng maid. Puntahan mo muna. Ako na muna bahala sa bisita mo, sabi niya. Ha? Sino raw? Nagkibit siya ng balikat. I don't know. Kausapin mo para malaman mo. Emergency yata kaya mabuti pa, puntahan mo na. Tabi pa niya. Napatingin sa kalaro si Gabriel. Mukhang nagtataka pero nagpaalam din para pumunta sa bahay at kausapin ang kung sino mang nasa telepono. Naiwan si na Jade at ang lalaki. Dahil sa pagmamadali, inakalimutan na ni Gabriel na ipakilala sa kanyang kaibigan nito. Pero hindi problema iyon, dahil kaya naman ang ipakilala ang kanyang sarili. Hi! Bati niya sa lalaking hindi tumitingin sa kanya.
Abala ito sa pagkukutingting sa hawak nitong raketa habang hindi umaalis sa kinatatayuan. Tinanguan lamang siya nito at pagkatapos ay binawi din kaagad ang tingin. Suplado nga na isa loob niya. Parang gusto niyang mapahiya sa hantarang pambabaliwala nito sa kanya. Pero hinamig niya ang sarili. Pilit parang siyang ngumiti. I'm Jade, Gabriel's cousin. Pagpapakilala pa niya. Hinayaan niya ang malaking distansya sa kanilang pagitan. And you are... Pinukulo ulit siya nito na maikling sulyap ng sumagot. Michael, maikli nitong tugon. Saka lamang ito umalis sa kinatatayuan. Tinungo nito ang kanalalagyan ng bag at naglabas ng towel. Bawat galaw nito ay sinusundan niya ng tingin. Bagay na bagay kay Michael ang suot nitong white tennis shorts at collared shirt. Nagmisula itong pro sa ayos nito, lalo pat may wristband ito sa kanang kamay. Sa kanyang tansya ay mas matangkad lang ito ng konti sa kanya. Sa isang iglap ay parang nag-iba ang tipo niyang lalaki. Kung noon ay may higpit na requirements niya sa kanyang mga suitors, ang height na pang basketballista, ngayon ay inaalis na niya iyon sa kanyang listahan. Okay na sa kanya, kahit pa dito 6-footer, basta hindi naman niya kasing taas o kaya ay mas maliit. Siguro mga 5'10" ito, mas matangkad sa kanya ng 3 pulgada. Makaraan lamang ang ilang sandaling pagmamasi dito, ay humakbang si Jade palapit sa binata. Pinag-cruise niya ang mga bisig sa dibdib at tumayo malapit dito. Ngayon lang yata kita nakita, sabi niya. Kilala ko ang mga kaibigan ni Gabriel. Matagal na ba kayo magkakilala? Kailan lang kami nagkakilala, Miss Montague Alonzo. Jade Rosemary Ferreira Alonzo. Pagkatama pa niya. Magpinsan ang mama ko at ang papa ni Gabi. Ang kanyang lolo at lola ko ay magkapatid. Hindi ito nagkomento. Itinuon nito ang paningin sa ibang direksyon habang umiinom ng mineral water. Muling nakadama ng inis si Jade. Kung umasta ang lalaki, ay parang wala siya doon. Hindi ba ito marunong mag-appreciate ng maganda? Marahil kung sa ibang lalaki lang ito, baka nagkandara para ito sa pagpapapogi sa kanya kanina pa. Parang gusto niya tuloy ma-conscious sa ayos niya. Baka hindi siya maganda kapag ganun kagagaling lang sa paliligo. Kaya wala siyang dating dito. O hindi kaya, baka hindi na siya sexy. Kaya parang hindi ba lang ito apektado sa kanyang ayos na nakasuot lamang na maikling roba. Would you mind telling me your family name, Michael? Nasabi niya. Huwag lamang matapos kaagad ang kanilang usapan. Para kasing pamilyar ka sa akin. Parang nagkita na tayo pero hindi ko lang matandaan kung saan. Vivar. Maikli naman itong sagot. Michael Vivar. Tumatangong-tangong banggit niya sa buong pangalan nito. Bagay sa'yo. Salamat. Hindi ka ba marunong ngumiti, Michael? Hindi na niya napigil pa ang sarili. Madali pa naman siyang masuya sa mga taong snob. Ganyan ka ba talaga? May dahilan ba para ngumiti ako? Miss Alonzo. Balik nitong tanong sa malamig na tinig. Napahiya na naman siya. Makagayunman. Nagawa pa rin niyang palawigan ang kanyang pasensya. Bilis siyang ngumiti. Makahulugang ngiti. I like you. Parang kaniyang sabi. Aaminin ko sa'yo. Hindi ko gusto ang mga lalaking seryoso. Pero ngayon ay nagbago na ang isip ko. Mas challenging pala ang mga lalaking seryoso at hindi marunong ngumiti. I respect your opinion, Miss Alonzo. Jade. Pagtutuwid niya. I prefer Miss Alonzo. Mas magugustuhan ko kung tatawagin mo akong Jade. You see, Michael, masama akong sinusuway. Tumasas ang sulok ng mga labi nito upang bigyang daan ng isang mapaklang ngiti. Nagsilbing hamon iyon sa kanya. Don't tell me. I didn't warn you, Mr. Bivar. Sabi niya habang napapailing-iling. Tinalikuran na niya ito. Anong sabi?
Usisa kaagad ni Allison sa kanya na makalapit siya sa kinaroroonan ng mga ito. Sinupladuhan ka ba? Pwede niya akong pagsupladuhan ngayon, but not for long. Makahulugan niyang wika. So, sinupladuhan ka din pala niya. Nakangising sabi ni Aliana sa himig na nangangantsaw. Ngayon lang yan, Yana. Sisiguraduhin ko sa muli namin pagkikita ay hindi niya ako mapapagsupladuhan. Nagpakilala ba siya sa'yo? Tanong naman ni Sige. Yup. What's his name? Michael Vivar. Oh, sabay-sabay na sambit ng kanyang mga kaharap. Sounds sexy to me. Komento ni Aliana. Namimili ang ngiti. Kasing sexy niya. Yeah. Segunda naman ni Allison na napasipol. He's mine, chicas. Don't ever forget that. Tumasa ang sangkili ni Gabriel sa tanong ni Jade. And why? Bakit daw gusto mong alamin kung may asawa na ba si Michael? Gusto ko lang malaman. Kaswal niya ang sagot. Wala naman siguro masama sa tanong ko. Meron ba? Pinukul siya ng nagdududang tingin ng binata. Taas oo naman niyang sinalubong ang mga mata nito upang ipakitang wala siyang masamang intensyon. Meron ba? Wala. Binata ang kaibigan kong iyon. Girlfriend. Sa pagkakaalam ko ay wala rin. Hindi ko lang alam kung may nililigawan. Muy bien. Gracias, guwapo. Bakit daw masaya ka? Kibit-balikat ang kanyang isinagot. Where does he live? Sabihin mo sa akin kung ano kanyang trabaho at kung saan siya nagtatrabaho. Nangunot ang noon ni Gabriel. Bakit na naman? Basta, sige na. Huwag ka na lang magtanong. Udyok niya. Napapuntong hininga ang binata. Nagtataka man na isinabi na rin ito ang mga gusto niyang malaman. Kaya lumapad ang kanyang ngiti. Pagkatapos nagbigay ng mga impormasyon ni Gabriel tungkol sa kaibigan nito, ay pinukol siya nito ng nag-aakusang tingin. Interesado ka ba sa kanya, ha? Diretso nitong tanong. Well, sabihin na lang nating naiintriga ako sa pagkatao niya. Mahiwagang sagot ni Jade. May nangyari ba kanina nang iwanan ko kayo sa tennis court? Anong ibig mong sabihin? Ano naman ang pwedeng mangyari doon? Natatawa niyang balik tanong. Pinaalis mo ako. Gumawa ka ng paraan para masolo mo si Michael. Sumbat nito. Ano nangyari? May dapat ba akong malaman? Napatawa si Jade sa nakikitang pagdududa sa mga mata ng pinsan. Ano ba mga sinasabi mo dyan? Nagpakilala lang ako sa kanya. Anyong hindi ito naniniwala sa kanyang sinabi. Mabuti na lang at nasakyan ko ang palabas mo. Kaya hindi na lamang ako nag-ingay. Ano ba talagang binabalak mo? Isang makamandag na ngiti ang gumuhit sa kanya mga labi. Secret. Sa akin na lang yon. Tinawagan ni Jade si Michael sa numerong ibinigay ni Gabriel sa kanya. Hello. Anang isang baritonong tinig sa kabilang linya. Hi, this is Jade. Remember, Gabriel's cousin. Masigla niyang bate. Sabay sandal sa kanyang swivel chair. Ikaw pala. Biglang naging parumal ang tindi nito. What can I do for you, Miss Alonzo? Jade. Pagtatama niya. Whatever. Ano may paglilingkod ko sa'yo, Jade? Wala pa dong umiti ang dalaga. Parang kaniliti siya nang banggitin nito ang kanyang pangalan. Kahit wala yung kaimo-emosyon. Wala naman. Naalala lang kitang tawagan. Hinungi ko ang number mo kay Gabi. Hindi ka naman siguro magagalit kung paminsan-minsan ay tatawagan kita. Hanggat maaari, ay iniiwasan ko makipag-usap na matagal sa phone. Kung hindi rin lamang ganun kahalaga ang pinag-uusapan. I'm a busy person at hindi ko ugaling sayangin ng panahon ko sa pakikipag-telebabad. Malimig nitong turan. Napangiwi si Jade. Muli na naman siyang sinupalpal ni Michael. Kakikilala nga lang nila sa isa't isa, ay ilang beses siya nitong ipinapahiya, na insulto ang kanyang ego. Hindi siya sanay na ginaganoan ng isang lalaki.
It's the other way around. Ang mga lalaki ang nagkakandara pa sa kanya, makuha lang ang kanyang pansin. Bakit ba na pinag-aaksayahan ng panahon? Ang kulukoy na to. Sa palagay ko ay masyado pang maaga para sabihin mo ang bagay na yan. Kalmante niyang sabi sa lalaki, kahit pag gusto nang umusok ang kanyang ilong. Kapag nakausap mo na ako ng matagal-tagal, marirealize mo, hindi pa napag-aaksaya ng panahon ang pakikipag-usap mo sa akin. I'm a good conversationalist, Michael. Kaya kitang aliwin. Salamat na lang. If you will excuse me, marami pa akong gagawin. Bye. Hindi na siya nakapiyok dahil binabada ng lalaki ang auditibo. Bastos. Inisiyang nais sa loob habang ibinabalik ang phone sa cradle. Pero naiinis man siya sa pambabara ni Michael. Ay hindi naman niya maiwasang humanga dito. Kahit pa sa telepono, ay maganda ang tinig nito. Lalaking lalaki. Nahahamon siya sa pinapakita nito ang attitude sa kanya. Sigurado siya. Hindi lang siya ang babae. Pinapakitaan nito ng ganoon. Ang tipo ni Michael ay likas na suplado at distant. May degree siya sa psychology, kaya alam niya kung paano bumasa ng tao. Sa kanyang tingin, kakailanganin niya ng mahabang pasensya kung gusto niyang mapaamo ang binata. Hey, Jade Rosemary, it seems that you have a plan. Katawa-tawa niyang sabi sa sarili. Sa bagay, noon pa man, ay gustong-gusto na niyang na-challenge. Kung balak ni Michael na humunin siya, ay hindi nito uurungan. Mas mabuti iyon para magkaroon man ng spice ang kanyang buhay. Iho, kumain ka na ba? Tanong ni Nana salud kay Michael. Pagpasok ng binata sa komedor. Kanina pa nga ho kumakalam ng sikmura ko. Siya, maupo ka na at ipaghahanda kita ng hapunan. Salamat ho, Nana. Hinainan ni Nana salud ang alaga. Mula nang mamatay ang mga magulang ng binata sa isang aksidente, ay ang matanda na nag-aasikaso sa kanya, ang tumayong ina at kanyang ama. 8 years old lang noon si Michael nang pumaraw ang kanyang mga magulang. Hindi masasabing mayaman ang kanilang pamilya, pero may trust fund na inalaan ng mag-asawa sa kanya. Nasiya niyang ginugol sa kanyang pag-aaral. Sa mga panahon ng kanyang pag-iisa, sila na salud ang kanyang kasakasama. Sinabayan si Nana salud sa pagkain. Kumusta naman sa opisina? Tanong nito. Mabuti naman po, Nana. Medyo lumalaki na ang kumpanya, kaya sa ngayon ay nag-hire kami ng mga karagdagang mga empleyado. Sa edad ng 25, isa ng negosyante si Michael. Isa siyang chemical engineer. Matapos mamasukan sa loob ng ilang taon, naisipan niya magpundar ng sarili niyang kumpanya. Sa loob ng mga taon na daan, maganda ang naging takbo ng tinatag niyang kumpanya. Hindi maglalaon at magkakaroon din ng provincial branches ang Vox Incorporated. Isa itong kumpanya na nag-distribute ng mga imported at lokal na materyales sa construction. Hindi pa naman ganoon kalaki ang kanyang negosyo, pero pasasaan ba at lalago din iyon. Bata pa siya, kaya marami pa siyang panahon. At least, may nasimula na siya. Hinay-hinay lang, baka naman, pinapagod mo na ng husto ang iyong sarili. Iho, paalaala pa ng matandang babae. Huwag kayong mag-alala, Nana. Hindi ko pinapabayaan ang aking sarili. Hindi ka na nga nakakapanligaw dahil sa sobrang mong pagkaabala. Huwag mong kalilimutan. Tumatanda ka na. Dapat sa'yo ay mag-asawa na. Napapangiti. Umiling lang siya. Sinanasalud talaga. Hindi pa naman po ako matanda. 25 lang po ako. Kahit na. Nasa tamang edad ka na para mag-asawa. Ayaw mo ba nun? May pinanggalaanan ka na ng mga pagsisikap mo. Muling napangiti ang binata. Hindi na lamang siya kumibo. Kung bakit naman, bigla niyang naalaala ang pinsan ni Gabriel.